Isaiah 40:31 tells us, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Paliwanag, Isaiah 40:31. Ang talatang ito ay isang pangako na hindi tayo kailangang umasa sa sarili nating kakayahan. Narito ang 3 punto ng interpretasyon nito. Ang paghihintay, hope. Ang salitang hope o pag-asa sa konteksto nito ay hindi lang basta paghihintay. Ito ay ang pananalig ng may pagtitiwala. Habang tayo ay naghihintay sa tulong ng Panginoon, doon unti-unting pinapalitan ang ating pagod ng kanyang lakas. Iba't ibang yugto ng lakas. Lipad, suar. May mga araw na para tayong nagilap. Mabilis at matagumpay. Takbo, run. May mga araw na kailangan magmadali at magtrabaho ng gusto. Lakad, walk. May mga araw na sapat na ang dahan-dahang paghakbang. Ang pangako. Sinasabi rito na sa bawat yugto, lumilipad man at naglalakad. Hindi tayo darating sa punto ng pagsubok dahil siya ang nagbibigay ng isang panglakas. Sa madaling salita, kapag ubos na ang lakas mo, doon magsisimula ang lakas ng Diyos. Hindi niya hahayaang tuluyang manghina hanggat sa kanya ka kumakapit. Narito ang isang maikli na taimtim na panalangin na maaari mong gamitin o ibahagi hango sa pangako ng Isaiah 40. Talata 31. Panalangin para sa bagong lakas. Panginoon, lumalapit ako sa iyo sa oras na ito dahil nararamdaman ko ang pagod sa isip, sa katawan, at sa damdamin. Salamat sa iyong pangako sa Isaiah 40. Talata 31 na ang lahat ng nagtitiwala sa iyo ay bibigyan mo ng bagong lakas. Turuan mo akong maghintay ng may pananampalataya. Kapag mabigat ang daluyong ng buhay, tulungan mo akong lumipad ng mataas tulad ng agila upang makita ang iyong plano. Kapag kailangang magmadali, tulungan mo akong tumakbo ng hindi napapagod. At sa mga ordinaryong araw, tulungan mo akong lumakad ng may katapatan at hindi kailanman manghina. Ipinahuhubaya ko sa iyo ang aking mga alalahanin dahil ikaw